Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, Kong Luistro, binasag ang katahimikan. Puganteng bato, duwag talaga, walang kawala. At galawang hudas ni Marcoleta, hinarang. Grabe mga kaibigan, ngayong binagsak na ng DOJ ang manhunt operation kay Puganteng Bato, abay itong si DDSP Luca, tigas talaga ng muka, di mauga, parang nananadya, gustong isama sa Senate rules na ang mga senador na absent tulad ni Bato, pwede daw bumoto sa kahit anong sesyon, meron naman daw internet. Kaya naman itong hirit ni Marcoleta, abay hinarang agad parang tinanggalan ng piluka at Puganteng Bato, wala nang kawala. Kahit pa lumabas ng bansa, siguradong nakamata ang Interpol kahit magtago hanggang manalo kuno ang among si Sara Duterte. Abay posas pa din. Nako, abangan nyo po yan. Yan ang matinding buwelta ni Kong Luistro at ni Attorney Conti. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Hinarang agad ng minority ang galawang hudas ni Piluka. Pakinggan po natin to. Haharangin ng minority bloc ng Senado ang hakbang ng mayorya na maamyendahan ng Senate rules kaugnay ng pagsasagawa ng sesyon. Kasunod ito nang ipinanukala ni Senador Volante Marcoleta na dagdagan ng isang probisyon, ang Section 41 ng Rule 14 ng Senate Rules, para mapahintulutan ang isang senador na may makatarungang dahilan na makadalo sa regular session sa pamamagitan ng teleconference, video conference o anumang remote o electronic na pamamaraan gamit ang makabagong teknolohiya. Pero sabi ni Senator Erwin Tulfo, sa oras na maisalang na ito sa plenaryo at debate, tututulan ito ng minorya. I think pag dinala po sa floor yan, hindi rin po lulusot yan dahil talagang sa ang minority po, sigurado po ako ay hindi po boboto dyan. Ang hakbang ni Senador Marcoleta ay may kinalaman sa muling pagliban ni Senador Ronald De La Rosa dahil sa tangkang pag-aresto sa kanya ng NBI noong nakaraang linggo. Aminado si Senator Tulfo, nagawa na ito noong panahon ng pandemic. Pero ngayon anya ay wala nang balakid pa para pisikal na dumalo sa sesyon. Kasi kita naman kasi parang gusto nila na kahit saan ka pwede kang bumoto. Huwag naman ganun. Di po ba unfair naman po yun sa mga pumasok. So obligado pong pumasok. Kung mga committee hearing anya ay pwedeng dumalo remotely. Pero kung may botohan sa plenary session o kaya sa impeachment trial voting na, dapat pisikal na present ang isang senador. Sa 951 decision ng Korte Suprema sa hiling ni Senador De La Rosa na TRO, sinabi ni Tulfo na malinaw ang mensahe ng mga maestrado na maaring ipatupad ang arrest warrant ng ICC sa Pilipinas. Na kay Senator Bato na rin anya ang desisyon kung susuko siya o patuloy sa pagtatago. Baka man laban, di po ba? Nakakahiya talaga tong galawan ni Piluka. Walang delikadesa, self-serving, lantarang garapalan para lang protektahan ang kakampi. Mas okay pa sana kung hirit ni Marcoleta idagdag niya sa Senate rules na yung mga senador na absent dapat wala ng sahod. At yung mga pugante tulad ni Bato dapat tanggalin sa pwesto. O di ba? Hindi mas ma-appreciate pa ng taong bayan. Pero nakakahiya talaga eh. Mambabatas kayo tapos tinatakbuhan niyo yung pananagutan ng batas. O di ba? Kayo po ba mga kaibigan, pabor ba kayo na dapat tanggalan ng sahod at sibakin sa pwesto ang mga absenero at pugante tulad ni Bato? Kasi naman mga kaibigan, mantakin nyo naman. Imbis na sabihing sumuko na lang, abay ginagawan pa ng paraan para bumoto. O, tingnan nyo po ito no, harap-harapan na ginagawang tanga ang gobyerno. Habang may manhunt operation laban kay Bato tapos malalaman na lang natin naka-online sa Senado para bumoto. O, di ba? Katarantaduhan. Ganon din yung sinasabi ng kapwa pugante ni Bato na si Harry Roque. O, eto mga kaibigan, anong sabi niya? Lumutang na lang daw ulit si Bato pagbotohan na sa impeachment ni Sara Duterte. Grabe mga kaibigan, iisa yung karakas, galawang hudas talaga no? Kaya naman, heto ang matinding sagot ni Kong Luistro sa hirit ni Marcoleta na payagang makaboto ang isang senador na absenero, lalong-lalo pa isang pugante. Pakinggan nyo po ito, ang ganda nito. The Rules Committee should refer it to the floor kung saan doon sila magdedebate. I'm not certain if the resolution pertains as well to the impeachment process, no? Kasi dalawa yan pwedeng legislative process, gusto nila i-allow yung electronic voting,
pwede ring impeachment process, gusto nila i-allow yung electronic voting. But they need to understand that magkaiba ang rules dyan. Opo. Merong Senate rules for legislative process at merong Senate rules for impeachment process. So, if their intention really is to change the manner of voting in the impeachment, dapat naka-express yun doon sa resolution ni Senator Marcoleta. Otherwise, if it is intended for the legislative process only, it should not be applicable to the impeachment process, no? But of course, we have said our position on that. Sana naman, wag nila i-consider iyon because again, this is a very sacred and solemn duty. The senator judges need to be present. Sabi ko nga kanina, kung ni-risk ni Senator Bato yung sarili niya just to be able to vote for the change of leadership, he has more reasons now to have utmost courage to be able to do this constitutional duty for the sovereign Filipino people whom we serve. Tama naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Kong Luistro, kung in good faith ang hirit ni Marcoleta, dapat nakasaad sa rules na ang pagboto ng online ay para lang sa impeachment at may valid na rason kung bakit absent sa araw ng botohan. Hindi absent dahil nagtatago sa batas, dahil may warrant ang isang senador. Kaya yung logic ni Kong Luistro dito, mahusay po kasi, ang husay. Kung kaya ni Senador Bato na bumoto nung change of leadership para kay Cayetano, abay panigurado, kayang-kaya niyang sumipot para bumoto sa impeachment ng kanyang amo. Kaso nga lang, iba na ngayon. Di ba mga kaibigan? Kasi nga, may active warrant galing sa ICC. Tapos binasura pa ng Supreme Court yung TRO na hiling ni Bato. Nag-utos na din ng DOJ ng manhunt operation. Kaya anong pipiliin ni Bato? Magtago o sumipot para sa amo? Pero pagdating do sa standing warrant ni against Senator Bato and the inclination of the executive department to enforce that arrest warrant, that is a question that rests exclusively upon them, no? And I don't know how he will suspend that warrant of arrest issued by ICC because the Supreme Court pronounced already with respect at least to sa prayer niya for TRO, dininay siya, and we know for a fact na in case of confusion or inconsistency about our interpretation of the law, andyan dyan ang Supreme Court, and the Supreme Court pronounced already, dininay yung kanyang temporary restraining order, di ba? So, ang tanong siguro dyan, kung alin yung priority niya? Is it his duty to the Filipino people, or is it his personal interest not to be arrested? Well, kita naman, di ba mga kaibigan, yung galawan. Kaya nga umis ka po sa Senado personal interest. At kailan ba naging interest, mga kaibigan, ng mga DDS senators ang taong bayan? Wala po tayong matandaan. Lahat na ata ng galawan nila para lang sa kanilang amo at pansariling interest. Pero kahit anong gawin ni Puganteng Bato, mga kaibigan, sumipot man yan o magtago na lang at lulutang na lang daw kung sakaling manalo sa pagkapangulo ang kanyang amo na si Sara Duterte, abay wala pa din lusot. Wala pa din lusot kasi nga maliit na talaga ang mundo ni Bato. Ayon po yan mismo kay Attorney Conti. Pakinggan po natin to. Pwede, pero ang daming butas nun. Kailangan absoluto yung pagkapanalo ni Sara. Kumbaga, walang opposition politicians na nanalo. Walang tapat, malinis na politicians na nanalo. At saka, hindi gagalaw si Bato sa Pilipinas. Isang punto yun. Pangatlo, it would assume na kakayanin ng Pilipinas yung international pressure. Kasi isipin mo, 125 member countries ng ICC, 196 countries ng Interpol, nakatingin sa'yo na, may warrant, but hindi mo ini-enforce. So, hindi simple yung ganong desisyon, pero pwede. Theoretically pwede. Very costly nga lang para kay Sara Duterte. So, ang pangit talaga sa panlasa, lalo na sa pag binabanggit mo yan sa biktima. Asan si Bato na naman, nagtatago. May bayad ba? Yan. May bayad ba yung habang nagtatago siya? Opo, 300,000 a month. Nakakahiya na hindi mo na maintindihan na ano ba ito. Kung duwag ka, ganyan talagang gagawin mo. Magtatago na lang forever. So no choice talaga mga kaibigan, no, si Bato. Kahit magtago pa sa saya ni Sara Duterte, wala talagang kawala.
Tsaka sana lang mapalitan na yung liderato dyan sa Senado para isulong na rin mga kaibigan yung isang Senate rules na gusto natin. Natanggalan ng sahod yung mga pugante at absinero. Nakakahiya naman talaga kasi pinapasahod ng taong bayan ng isang pugante. 300,000 sa isang buwan. Pinapasahod natin yung isang pugante na duwag, di ba mga kaibigan? Natakot sa kanyang sariling multo. Oh. Kaya no choice talaga, kundi harapin ito ni Puganteng Bato. Kumbaga, kailangan niyang harapin to. Yung Supreme Court resolution, sabihin na natin pwede niyang hintayin yung resolution on the merits. Ang natalo po ngayon ay TRO, pero meron pa yung kumbaga kabuoan ng kaso. Pero yung TRO, ang ibig sabihin nun, walang nakita yung Supreme Court na napakabigat na dahilan para pigilan ang pag-aresto. Usually, parang yung Supreme Court, may aarestuhin. Hindi pwede yan. Pero dito, ang sabi naman kasi sa ating Constitution, we have the right against unreasonable searches and seizure. Hindi ka pwedeng arestuhin ng walang dahilan. Siguro sabi ng Supreme Court, mukhang may dahilan. There is a court that issued the warrant, so dapat irreparable yung injury. O kumbaga parang hindi mo mareremedyohan na tipong imposibleng mabalik ka dun sa previous mong sitwasyon. Yung parang status quo ante, balik tayo dun sa dati. Siguro iniisip ng Supreme Court, sa totoo, kapag pumunta ng ICC, si Bato, dun niya hiniling tong mga remedyong to, posible na matanggal yung warrant, posible na hindi makawalan siya kung sakaling nahuli na. Kaya lang di sa isang banda, di punta siya ng ICC, di punta siya doon, tapos hiniling niya, balik ta rin ng warrant, etc. Yung nangyari kay Duterte, the fact na nagkaroon ng confirmation of charges, parang it aggravates the situation against him. Kasi yung boss niya na kumbaga nakasuhan, bakit siya hindi makakasuhan? So medyo masikip na talaga yung lugar, yung mundo ni Bato de la Rosa. Takot po yan dahil kinikilala niya ang warrant of arrest, alam niya na pwede siyang hulihin. Napolitika lang ng konti nung panimula. Totoo naman mga kaibigan, kitang-kita. Takot na takot at duwag itong si Puganteng Bato. Lahat na ata ng legal remedies, lahat na ng kabulastugan mga kaibigan, ginawa na ata nilang lahat. Pero ganun pa din, iisa yung resulta. Aarestuhin pa din si Bato. Kahit pa technically mga kaibigan, pwede sila mag-file ng motion for reconsideration para sa ibinasurang TRO. Pero ang suma total po nito, wala nang legal na proteksyon si Bato sa ngayon. Kahit mag-MR siya mga kaibigan, motion for reconsideration, itong mga abogado niya, hindi nito mapipigilan ang manhunt operation para arestuhin si Bato. Yun lang po yun. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan huwag nyong kalimutan, i-like at i-share itong mga videos hanggang sa muli. Kita-kita ulit tayo mga kaibigan.